Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 7 to September 13. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na i-review nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang. Energy reading tayo Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Sagittarius, Libra, Cancer, Scorpio, and Gemini. The key is in your hand. Kung gusto mo magbago ng destiny mo at gusto mo ng bagong sitwasyon sa buhay mo or mga answer, mga fulfillment, or any situation, the key is in your hand, no? Ibig sabihin, kailangan mo mag-trust sa intuition mo, sa idea mo, i-force mo yon. If you want to grow something, o may mga positivity happen to your life, or ma-achieve, nasa iyon, no? Sinasabi rin dito. May tao na nagmamatsyag, may tao na hindi pwede pagkatiwalaan, may tao na nagsisinungaling, syempre, isa yun, no? And then, may marireceive kang information or may communication ako na nakikita sa'yo. Pero, wag ka agad magtitiwala kasi may mga tao sa paligid mo or hope hindi ikaw to or basta connected to sa'yo, hindi sila nagsasabi na totoo. May mga untrustworthy person, may mga nagmamatsyag, someone's wearing a mask, din ang sinasabi dito. Ay nandito yung there's a cheating, may nag-cheat, pwedeng kaibigan mo, pwedeng karelasyon mo, or pwedeng ikaw, di ba? Maaring chini-cheat mo yung sarili mo, di ba? With something. Andito rin yung may mga tukso, kumbaga, sa nakita ko dito, may mga sitwasyon, may pangliling lang, may tao matalino May nangliling lang, may pangliling lang, manliling lang. Yun ang nakikita ko dito. May taong sakim at makasarili. Mag-ingat ka, huwag kang magmamadali in your decision making kasi ang sinasabi dito is pwedeng magkamali ka. Or may mga kamalian na magaganap o maling decision, any situation. May mga mali o kamalian na situation. Magkakaroon ka ng multiple choices, may mga pag-aalinlangan, may mga decisionan ka in life. So iba naman dito is thinking about something, separation or pag-alis o paghiwalay o umalis, aalis, parang ganon. Kasi yan dito si Ki. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon na binabalanse mo lang din, no? And then also, there's an emotions. Ako nakikita, siguro yung feeling emotion or maybe mga lulungkot ka o kaya may mga magre-reflect sa'yo sa nakaraan na emotional, ganyan, na malungkot, maaring ganun sa iba sa inyo. Iba sa inyo is you're hiding your feelings, no? Tinatago mo yung totoo mong nararamdaman sa buhay mo. Kung tutuusin, medyo magulo, medyo you feel drained, you feel empty, you're sad, or may mga sitwasyon na as in na pinagdadaanan mo, no, sa iba sa inyo. Nagkakaroon siguro ng pag-isolate sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. May mga gagawin ka daw? May mga biglaang magaganap o mangyayari o may magagawin ka something fashion or activity, may mga biglaan din na magaganap o mangyayari. Meron kang pagpufukusan ng iyong energy. Tingnan natin energy mo.
Okay. Ang energy mo, masaya yung nakikita ko sa'yo, no? Masaya yung energy na nakikita ko sa'yo dito, kahit pa paano ibinibigay mo yung effort mo sa mga ginagawa mo sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Magkakaroon, energy mo, may mga taong susuporta sa'yo, or magbibigay ng pagmamahal, or ikaw ito, may taong magbibigyan mo ng pagmamahal o suporta. Yun nakita ko. Also, iba dito is may mga happy gathering, may mga joy, collaboration, yan, sa iba sa inyo, maaari may mga magkikita-kita na mga matatagal ng kaibigan, matatagal ng kakilala, baka magkikita-kita kayo, ganyan, umakasamahan sa trabaho, pwede rin yun sa iba sa inyo. May mga cooperation, celebration sa iba. And also, you will receive something. Hindi ko alam kung ano, yun na nakita ko, may marireceive ka raw. Energy mo, you're medyo slow. Yung nakikita ko sa'yo dito, siguro may mga slow decision making ka na gagawin, may mga pag-iisipan ka na want to develop, may mga situation na magiging practical ka, may mga situation na bibigay mo yung dedication mo doon sa sitwasyon na yun. Ganyan. It's more on, iba dito is more on calm. Magpapaka-calm ka in your situation. Kaya parang i-enjoyin mo yung meron ka sa ngayon. O kung ano yung meron sa harapan mo o ano yung mga connected mo, ganyan. Magko-commit ka sa mga tao na willing to commit sa'yo, willing to deal sa'yo. Yun nakikita ko rin dito sa'yo. Magiging maging very productive also yung iba sa inyo. Yan, medyo maliksi or productive yung energy mo sa nakikita ko dito. Ganun. Sa nakikita ko dito. And then also, sa iba dito, siguro magiging mas mahaba yung pasensya mo this time. Yun na nakita ko. Parating kay Gemini. Nasa habaan mo siguro yung pasensya mo. Or kinakailangan. Anong parating? May new beginning ka. Sabihin, may sitwasyon na magtatapos na sa buhay mo. Universe, ano to? Okay, ang parating sa'yo, disappointment. Yeah, may mga disappointment, may mga lungkot, kumbaga, tulad ng sabi ko kanina, di ba, parang you hiding your feelings. Ibig sabihin, malungkot ka inside, pero ipapakita mo sa lahat, o in front, okay ka, ganun. And then also, ang parating sa'yo, hoping hindi ikaw to, no? May taong bitter. Magkakaroon or may mga, sana hindi mo mapabayaan yung sarili mo. No? Sana wag nang bahala na, ganyan. Parating din, may tao o mga tao na magiging cold sa'yo. Magiging malamig sa'yo. Or ikaw ito magiging malamig ka sa kanya. Ganyan. Also, parating stagnant no? Stagnant siya, may mga sitwasyon na hindi pa siya totally mag-growth ng ganong kabonggenius, pero ang sinasabi dito, may sitwasyon daw na kailangan mo i-let go, or may mga sitwasyon na kailangan mo i-withdraw, or you need to escape any situation na you feel na is not working, ganun. May mga dapat kang actionan this time. Kumbaga, the positivity happen into your life is in your action. No? Mag-trust ka daw sa intuition mo. Sinasabi na you need to start a new beginning into your life. This a breakthrough para sa'yo. Na gawin mo magkaroon ng changes. Kung gusto mo naman ng bagong trabaho, gawin mo yon, actionan mo yon, or may mga sitwasyon na kailangan mo maging very creative, ganyan, gawin mo yon. May mga opportunity naman dumarating sa'yo. Pero yung pag mag-a-action ka at magta-try ka ng new path into your life, you have the Ten of Pentacles, ibig sabihin,
mas magiging very good yung action mo. Pero kahit hindi ka umalis sa trabaho mo, pero kung mag-change ka ng decision making at magtatrust ka sa intuition mo at may mga bagay na kailangan mo desisyonan, baguhin, magsasucess ka. Yun ang sabi dito. Magiging maganda. Mas magiging maganda siya. It's up to you to make it happen, ang sabi dito. No? Kasi, maaaring iba sa inyo kasi nagdadalawang isip kayo eh. Sa mga action, decision, maaaring ganun sa iba. Tingnan natin. Ano dapat iwasan? Kung mag-a-action ka raw, may kasaganaan na mangyayari sa'yo. Magkakaroon ng good foundation, good situation, stability, prosperity, wealth, seven of swords. Dapat iwasan. Okay, iwasan mo yung ma-imbalance ka. Iwasan mo yung mga tao na walang tiwala sa'yo or yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Iwasan mo yung maging too much emotional ka, ayan, or yung overthinking. Mag-ingat ka rin sa mga salita mo, sa mga action mo, decision. Iwasan mo yung mga tao na magsinungaling or sa sarili mo magsinungaling, ganyan. Iwasan mo yon. Yung mga taong taksil, manipulative, mahilig makapag-away, o ikaw umiwas ka sa mga away. Iwasan mo yung magpagamit or gamitin, manggamit. Pareho yun sa sarili at sa kanya. No? Magpagamit or manggamit. Iwasan mo yon. Iwasan mo yung mga tao na hindi compatible sa'yo or yung hindi equal ang tingin sa'yo, syempre. Iwasan mo siguro yung puot, galit, lungkot, yung papanghinaan ka ng loob, yung maging moody at maging very dramatic situation ka. Alam ko naman na hindi mo pinapakita sa iba, pero you're too much emotions yung iba sa inyo dito. Yan. You need to open your eye din. Ang sinasabi dito, huwag ka lang manahimik or huwag ka lang magpitik bulag, pikit bulag pala. Pikit bulag. Inayos ko yung pa ako. Yun. Kung kailangan mo magsilita, magbigay ng opinion, or mag-decision making, gawin mo. If you want to crossroad, go ahead. Use your intellect and your mind. Yung may mga, it's time to think din. Nagkakaroon kasi sa inyo ng choices in life. May mga, you need to face daw yung takot na yon or face a difficult decisions in life. May mga obstacle na kailangan din kasing harapin. Yan ang sinasabi dito. Yung iba kasi sa inyo, parang may mga tinitimbang kayo na sitwasyon, na parang napapagitnaan kayo ng dalawang bato at nasa gitna ka, naiipit ka, pwedeng ganun. Yun nga. So, iniisip ko pa ano pang explanation, yun nga. Yun din pala, yung i-explain ko sana, yun din pala ikalalabasan. Hindi ko na sinabi, di ba? Love. Kamusta ang love? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man ito. Pamilya, pwede rin. Sa love. When it comes sa love, okay, sa mga single. Sa mga single, may tao na maaring kasamahan mo sa trabaho. Hindi ko lang alam kung iniiwasan mo siya. Basta maaring kasamahan mo siya sa trabaho or same kayo ng trabaho. Pwedeng ganun. Or connected siya sa'yo. No? Na maaring iniiwasan mo siya o iniiwasan ka niya. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, kung single kayo, may biglaan lang to. Makikilala niyo tong tao na to.
may taong biglang susulpot o bigla niyong makikilala. Sa mga nagkahiwalay kasi handun naman yung care, handun yung caring and love, pero and value sa tao na to. Dumating lang talaga yung point na napagod yung isa. Biglaan lang din siya, no? Biglang umalis, biglang nagkaroon ng situation na nitulit ko, naroon ng frustration, stress, anxiety, mga ganyan. Nagkaroon ng ganun, ano? Nagkaroon ng mga pinagsisisihan sa nakita ko dito hanggang dumating yung time, may nalaman daw siya. Hanggang dumating yung time na kailangang mag-move on ng isa. Parang may nalaman siya na may kinakausap or nagkaroon ng connection with someone, yan, or maaring na nagkaroon ng pagbubuking or pwedeng nakita in social media or maaring na nalaman sa isang kaibigan, sa kakilala, pwedeng ganun, no? Ako nakita dito. Kung kayo naman is in relationship, kung magkakabalikan kayo, teka lang. Ate, magkakabalikan ba kami? Nagda-doubt siya, no? Naghihintay, nagkakaroon siya ng doubt, ikaw ito or siya, nandun yung doubt ng situation na ito. Gusto niya na apology, pero nahandun siya sa doubt na baka magkaroon ng rejection or hindi mangyari yung iniisip niya. Kahit gusto kanya makakusap, pero ini-spy ka niya. Or maybe you're spying dito sa tao na to, ha. Magulo yung isip niya, daydream ka niya, pinafantasizing ka ng tao na to, and then, nag-iisip na siya nag-advance thinking siya, no? Na what if ganito, ganyan, ganon. Nandun na siya sa point na yun. Pero may doubt siya. Kung kayo naman is in relationship, handun yung magpapahalaga, handun yung laban niya ako, ate. Oo, love ka naman niya dito kasi. Pero bakit may pag-aalala? Pwede ikaw or siya may kinakausap na iba? Yun na nakikita ko dito. Or pwede naman sa iba sa inyo is you are connected in a long distance relationship. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa'yo makikilala niyo yung person niyo by internet or a social media. Yun na nakikita ko. May dalawa eh. Hindi ko alam kung sa'yo dalawa o sa kanya dalawa. May dalawang pinagpipilian or may dalawang connection. Ako na nakikita dito. Yun, either sa'yo may dalawang connection or sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Sa situation may anak ka bang isa? Sa iba dito may anak. Either ikaw may anak o siya may anak. Isa. Nakita ko dito. Iba dito dalawa. Isa o dalawa. Yun ang nakita ko. Iba dito bago to. Alam mo, isa sa inyo, pag nagsalita non-stop, tuloy-tuloy. May tao ako nakikita ng ganun. Pag naumpisahan doon. Gemini. Napaka-very independent mong tao, sa nakikita ko dito. You want to create something in your life and you want to fulfill yung mga achievement mo sa buhay mo. Pero may mga unfinished business ka na kailangang matapos o kailangan desisyonan or need to heal. Ang sinasabi dito. This September, gagaang ang buhay mo or nagkakaroon ng pagkagaang ng buhay mo. Ibig sabihin, mag-uumpisa yung pagkagaang ng buhay mo. Ganyan. Lalo na pagdating sa pera. Pero sa iba sa inyo, maging very creative ka raw. No? Gamitin mo daw yung iyong idea or yung mga idealism, gamitin mo, maging creative ka na baguhin mo yung mga bagay-bagay. No? May mga dapat ka daw i-let go sa sinasabi dito eh. Finish the unfinished business, kumbaga. And then also, may
pagtulong, ako nakikita, maaaring makareceive ka ng text message, communication with someone, na maaaring hihingi siya ng tulong sa'yo, or bibigyan, o ikaw ang hihingi ng tulong, vice versa tayo. May pagtulong ako na nakikita dito. Alam mo, attractive ka, Gemini. Attractive ka. Ay, Devil! Galileo, ba't nandito ka? Nang istorbo pa, baluga. Aba? Teka lang. Sabi ko sa'yo, attractive ka eh. May taong kasal na pala. Kasal ka, Gemini? Or yung karelasyon mo kasal? Vice versa. Sa iba dito, tatlo yung person mo. Yung dalawa, maaaring isa is pass at isa is nakasandal sa'yo. Yung isa is maaring nagpaparamdam or kinikimkim niya yung nararamdaman niya. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon, may mga stuck yung feeling trap and stuck yung iba, no, dito. Parang you're holding back to change to your best version. Ang nakikita ko sa'yo, you want to begin something into your life, pero you're stuck. Or you are trapped sa nakikita ko dito. May mga tao na, may tao o may mga tao? Doon sa controller situation kasi, no? May taong controller, may taong may masamang pakay o masama ang thinking niya sa'yo. Pwede rin na masama ang loob nitong tao na to, or pwedeng ikaw ito. Sa nakikita ko dito, pwedeng kasamahan siya sa trabaho or related siya sa trabaho mo. Makaka-receive ka ng advice with someone, or may bibigyan ka ng advice. Ang sinasabi rin dito, Andy, universe, ano to? May taong gustong bumalik pero, ay, may ano dito, may mga lungkot, depression, hindi ko alam kung ikaw ito, may nagiging moody yung situation, or medyo may konting dramatic situation na nagaganap o mangyayari sa buhay mo. And medyo may weak din, maaring may taong may sakit, babae, kung sino man yan, or lalaki, kung ano man yan, pero may sakit ako nakikita dito. Something may sinasabing need ko to. Parang nagiging needy, or I need this. May need ako nakikita dito sa sitwasyon mo. May mga bullying din sa nakikita ko sa iyo. Stress, anxiety, depression, maaari may insomnia yung iba, or may inaalala, o kaya naman pagising-gising sa gabi. Yan, may mga migraine o sumasakit ang ulo. May mga taong gusto makapagkompetensya, may taong hindi makipagtalo or pagtatanggol niya yung sarili niya, or pagpipilitin niya yung gusto niya. Yun ang nakikita ko dito. May conflict, Yun. Ang nakikita ko sa Gemini, medyo magnetic ka when it comes to toxicity. Alam mo yun? Nahihigop mo yung mga tao na may mga bad intention, bad energy, ganyan. Kumbaga, matuksohin ka rin, no, sa iba sa inyo, maaring, iba kasi yung matuksohin eh. Iba't ibang klase matuksohin. Pwedeng matuksohin ka na pag nakita ka pa lang, parang gusto na nila makapag-away sa'yo. Ganyan. O pwede naman tukso na when it comes sa money, pwede rin yun. Di ba? Matuksohin ka. Kumbaga, parang gusto kong bilhin to, ganyan, ganyan. Ganyan na. Pwedeng ganon. Di ba? May mga bad habit ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng ganon. No? Sa iba sa inyo. Iwasan niyo yung mga bad habit. Lalo na may mga naninigarilyo, no? Sa nakikita ko dito. Mga naninigarilyo, may mga bad habit situation, mga palagastos,
Yan ang nakikita ko ito. O mas maraming lumalabas. Arigato naman si God bless.